Itinuro ni Miss Turtle ang iginuhit nito sa blackboard gamit ang chalk. What kind of angle is this? Nagtaas ng kamay si Karina. No Karina, sinisira mo ang mga plano ko. Antipasado, gaya ng inaasahan, napansin ako ni Miss Turtle. Bakit pa ako nainis kay Karina? Alam naman naming lahat na invisible si Karina sa mundo ni Dragonessa. Sa mundo nito, kaming mahihina sa math lang ang nandito sa silid, and God knows kung ano pang mga pamamahiya ang ipatitikim nito sa amin. What kind of angle is this? Hinampas ni Dragonessa ang blackboard gamit ang ruler. Ano, bilis, sagot agad, you should know this, matalino ka hindi ba? Acute angle, ang akala ng Dragonessa na ito napakahina ko sa math. Hindi ba nito alam na hindi porket ayoko sa math ibig sabihin ignorant ako rito? Obtuse angle po. Ay gaga, anong obtuse angle? Mukha bang obtuse angle yan? Halos magputukan ang litid ni Miss Turtle sa leeg. Sa talim ng pagkakatingin nito sa akin, aakalain mong nakagawa ako ng isang karumal-dumal na krimen na hinding-hindi nito mapapatawad kahit sa kabilang buhay man. Sorry po Miss Turtle, paumanhin ko sa bayo ko. Of course you are, naturingan kang presidente ng klase na ito pero napakabobo mo sa math. Antipasado, simpleng tanong hindi mo masagot ng tama, gaga. Kagaya ng inaasahan, ako pa rin ang parausan ng init ng ulo nito. Mula nang magsumbong ako sa prinsipal, ako na ang naging paborito nitong batuhan ng mga panlalait at panggigipit. Malinaw ang pagkaaburido sa mukha nito sa tuwing nakikita ko. Walang araw na hindi nito ako pinahihiya. Hindi na ako magtataka kung isang araw malaman ko na lang na binagsak ako nito sa math. Mapapa-summer class ako nang wala sa oras. Siguradong magagalit sa akin ang mga magulang ko. Anong silbi ng pagpapaaral ng mga ito sa akin sa isang pribadong eskwelahan kung ibabagsak ko lang ang isa sa mga pinakaimportanteng subject? Ano boba, cat got your tongue? Punong-puno ng pang-uuyam ang boses ni Miss Turtle. Kulang na lang ay lumundag ito na parang tigre at sakmalin ako. Look at me when I'm talking to you little piece of shit. Nag-angat ako ng tingin. Ang sakit nyo naman pong magsalita Miss Turtle. Narinig ko ang manghang anasa ng mga kaklase ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang nakakunot noong si Bruno na nakatingin sa akin. Bakas sa namumutlang mukha nito ang pangamba para sa kalagayan ko na tila ba iniisip nito na totoong dragon si Miss Turtle na handa akong bugahan ng apoy anumang oras. Truth hurts, sigaw ng Dragonessa, pero wala pa rin kayong karapatan para laitin ako, Miss Turtle. Humakbang palapit sa akin ang Dragonessa, mga matay nagbabaga sa likod ng makapal na salamin nito. At sino ka para sabihin sa akin ang mga dapat kong gawin? Estudyante ka lang, ang kapal ng mukha mong pagsabihan ako. Who the hell do you think you are? Ganyan nga Miss Turtle, magalit ka pa, ipakita mo sa buong mundo kung sino ka talaga. Pagkatapos ng araw na ito, sisiguraduhin kong magte-trend ka sa social media, pagsisisihan mo ang lahat ng mga ginawa mo sa amin. Ramdam ko ang tumataas na tensyon sa pagitan namin ni Miss Turtle, maging ang mga kaklase ko ay kanya-kanya ng usapan habang nakatunghay sa aming dalawa, nasa mukha nila ang pagkabahala at takot. Freedom of expression Miss Turtle, gaya ng ginawa ko nang isumbong kita sa principal last time, nakalusot ka, pero kung sa tingin mo buong school year mo kaming matatakot, nagkakamali ka, Turtle, or should I say, Dragonessa. Parang nakakita ng multo si Miss Turtle, nakita ko ang paggalawan ng mga daliri nito sa magkabilang kamay na tila gusto nito akong sabunutan hanggang sa malagas ang pinakahuling hibla ng buhok ko. What did you just call me? Maglinis ka nga ng tutuli mo, ang sabi ko Dragonessa. How dare you? Nakuyom ni Miss Turtle ang magkabilang kamao. Sa oras na magpakawala ito ng suntok o sampal, panalo na kami laban sa Dragonessa, pasado na kami sa requirement na hinihingi ni Mrs. Lord, magkakaroon na ng physical abuse. Bukod pa roon, hindi nagsisinungaling ang video camera ko na hanggang ngayon ay rumorolyo pa rin. You little piece of stinky shit. Stinky shit, lalong bumagsik ang mukha ni Miss Turtle nang makita ang pagngiti ko. Wonderful Dragonessa. But then again, lahat naman ng tae mabaho, maliban na lang kung mabango ang tae mo. What's it called? Holy shit? Pagbabayaran mo ng mahal ito antipasado? I don't think so. Nag-angat ng mga kamay si Miss Turtle. Hiniblat ang kwelyo ng uniform ko. Hinigit nito ako paitaas hanggang sa maging pantay ang mukha naming dalawa. Dumampi sa pisngi ko ang mainit na hininga nito na tila galing sa bunganga ng nagliliyab na pugon. Bitiwan mo ako. I should teach you how to respect your teacher you stupid bitch. I will not tolerate such behavior. Ang baho ng hininga mo, you bitch. Lumingon ako, nakita ko ang mukha ng mga kaklase ko. Lahat sila may nakaukit na ngisi sa mga labi.
Guys, sinong may tawas sa inyo? Muli kong binalik ang tingin kay Miss Turtle, bigyan nyo nga ng tawas si Dragonessa at amoy kilikili ang hininga niya. Hayop kang bata ka, makamandag na singhal ni Miss Turtle, kung naging laser lang ang titig nito malamang kanina pa ako natunaw na parang kandila sa tindi ng pagkakatitig nito sa akin. Mas hayop kang matanda ka, lalong lumakas ang tawanan sa loob ng classroom. Hindi may pinta ang mukha ni Miss Turtle, para itong bulkan na malapit ng sumabog anumang oras, umikot ang mga mata nito, minasdan ang mukha ng mga kaklase ko, tinatandaan marahil kung sino-sino ang mga pangahas na't umatawa, siguradong isa ako sa mga ibabagsak nito. Pero sisiguraduhin kong si Dragonessa ang unang babagsak at sisiguraduhin ko ring hinding-hindi na siya makakabangon pa. Pinagmasdan ko ang malugay na buhok nito, pinangarap ko rin dati ang magkaroon ng magandang buhok ng kagaya kay Dragonessa, pero napagtanto ko mula nang madiskubre ko ang lihim nito, na hindi lahat ng magagandang bagay na nakikita ng ating mga mata ay totoo. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, ang ganda ng buhok mo Dragonessa. Saang funeral parlor ka nagpariban, lalong lumakas ang tawanan, nanlaki ang mga mata ni Miss Turtle nang makitang hahablutin ko ang buhok nito. No, don't you dare, you little, agad nitong binitiwan ang kwelyo ko at mabilis na umatras, pero mas mabilis ang mga kamay ko, naiwan sa mga kamay ko ang malaginto nitong buhok.